Nandito si Nanay Christy, tinawag tayo ni Nanay Christy kasi ang daming artista. Alam nyo, Ate Christy, alam nyo, Romel, yung ginagawa nyo for the industry, malaking bagay. Especially now, because social media is live. And whether we like it or not, Pilipinas is Marites. Nakakatawa na rin, di ba nagbabalik ang lahat yung mga dating magkakapan? Oo. Hindi, tsaka yung, ayan, bumabalik si Maria, bumabalik si Shawi. Napasama yung When I Met You in Tokyo. Sabi nila parang gusto nilang pag-usapan kung pwedeng ibaba. Ang bayan sa sineas, totoo yun. Ang gusto natin ibalik yung pila. Deadma ang mega, deadma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika, welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, papunta po tayo dito sa Laksent Hotel na kung saan nandito si Nanay Christy, tinawag tayo ni Nanay Christy kasi ang daming artista. So excited po tayo, tingnan po natin kung anong pong kaganapan dito sa fifth floor. Ganon, basta samahan niyo po ako. Ako nagte-thank you sa inyo. Halali mo. Oo, sa akin. Kakarating ko lagi sa amin. Maraming itong salamat. Pinanalo pa namin sa CFM to eh. Sila nanonood naman. Nanonood ako tsaka yung CFM. Nanonood ako lalo sa gabi. At saka alam na alam niya yung mga double-double. Oo. Kasi natatawa ako pag binabara mo si Wendell kasi si Wendell bubulol-bulol tapos ayaw ba sabihin. Alam mo yung ibig ko sabihin? Tapos kakantahin mo na lang. Bali daw ng mali na tono basta makabayad lang sa meral ko. Ako naman, pag sinasabi nyo na yung mga clue, sabi, kasi sa puno tayo ngayon, o kaya bulaklak, okay? Bulaklak natin sa pagkita o S. Ang susunod natin, ito yan. Chico. Yeah, Chico. Sabi ko na lang, ba't hindi na lang kasi sabihin kung sino? Sabi nga namin, isang katulad mo na nandun sa ituktok na tatsulok, marunong magpasalamat, marunong magpahalaga. Alam nyo, Ate Christy, alam nyo, Romel, yung ginagawa nyo for the industry, malaking bagay. Especially now, because social media is live. And nandyan po kayo. So, all the... And whether we like it or not, Pilipinas is Marites. Yes, totoo. Kung gusto mo magkaroon ng get-together, mag-Marites ka. Ugaling Pinoy, diba? Ako, kaya ako kayo napapanood kasi na-enjoy ko sa gabi. Ayoko na mag-isip, gusto ko mag-relax. O di makinig ako ng chismis. Eh, natatawa naman ako. You get me? Yung ganun ba, Ate Christy? Kaya masaya. Basta. That's why pag nagte-text ako, totoo yun. Oo naman. Kasi talagang, kita mo na, anong oras kita tinetest. Madaling araw. Kasi yun yung oras ako nanonood. Ate Christy, nanood ako ganito, ganyan. Kasi yun yung time ako nanonood. Kaya po pag nakita ka ni Nanay, naku, eto na, anak, si Ate B, nag-text sa akin. Alam mo, meron kang fan na text si Obet sa atin. Oh, matagal na yan, si Obet. Nagalit ka pa nga kay Ses. Alam mo ba, tinext ko si Ses? Tinanong ko, messenger. Tinan mo ha, alam nyo nanonood ako. Kasi sabi ko, baka ikaw naman text request lang ng request, pero you don't share. Hindi, Sabi ko sa kanya. Kanina pa ako nag-text sa'yo, hindi yata napapasa. Nag-iisa lang ako. Nung tinanong nyo siya, yung tinanong Saka siya, messenger lang siya para magpabate. Yun ang sinabi mo. Sabi ko, hindi ka ba nagpa-participate sa show ni At? Kasi nagtampo na sa'yo sila Ate Christy. Parang puro ka lang text ng text pero walang involvement. Sabi ko, Ses, ayan si Don. Ayan. So, si Jojo naman, original. Up to this day. Pero ang malalim ang paghalukay sa iyo at pagdadala sa amin ng mensahe si Obet. Alam niya lahat ang mga huwag kang sasalatin ha. Uupak agad yun. Binabasa namin ulit si Obet. Hindi ko mapasa sa'yo kasi ano yung tunay na gano'n. Oo, pag mahaba na, hindi naaabot sa text ni Nanay. Kasi yung telepono ni Nanay, di ba? Kasi naman, Ate Christy, ano ba naman yan? Hindi ba 1945 ba yan? Jurassic. Oo nga, mukhang Jurassic na yan. Naku, nakakapag-type siya dyan kahit ano, multitasking si Nanay dyan. Marami na ngayong features, Ate Christy. Nakainti na yung ano ko. iPhone. Okay. Ayun, sa iPhone pwede. Kasi marami na features yung iPhone, pwede mo na i-forward. Mabilis. Yeah, Mano po was our last. 2004 ba yun?
Una namin, tag-ulan sa tag-araw. Dekada. Yan ang mga tatak namin ni Yetbo o Dulsura Cortez about ngayon, yung AIDS, di ba? Kanina nung kinanta yung mga theme song namin sa ASAP, yung mga magaganda namin pelikula, nag-reminisce kami ni Yetbo. Ang dami na pala natin ginawa. Mano po yun. Mano po di kayo, no? Dekada. Dekada. Oo. Nakakatawa lang, iba nagbabali ng lahat ng mga dati mga Oo. Hindi, tsaka yung, ayun, bumabalik si Maria, bumabalik si Shawi, di ba? Bakit? Na naman? Para wala kasi ka kung ano commercial viability. Napanood ko yung Salbahe, kaya kahit ako, diehard Noranian ako, pero kasi ba't hindi kayo masuportahan? Oo, suportahan niyo, di ba? Bakit? Pag nagutom ako bukas, sino pa yung nililigas ko ako? Totoo naman yun. Ang winawish ko lang kasi ngayon sana si Christy na, alam ko nung napasama yung When I Met You in Tokyo, sabi nila that was October 17, may meeting daw na October 21, yung supposedly theater owners at saka yung mga Metro Manila Film. Parang gusto nilang pag-usapan kung pwedeng ibaba ang bayad sa film. sineasta. Ang gusto natin ibalik yung pila. Ni Christy, 420. Diyos ko, tas isang ulo lang yun. Wala pang kakainin yun. Nanggaling tayo sa magkano? 120? Tas nag-220? Ngayon 420? At usually, pag Metro Manila, tinataas mo. Sabi ko, paano, what can we expect now na with the economy now? Bibili na lang kami ng bigas. Isang ulo lang yun. Isang araw, pamilya. Iba na lang ito para ng presidente mo yung 20 pesos sa bigas. Nabilang yun. Wala naman nangyari. Bumalik ka mo. Naku, nanay ko dahil presidente ng senior citizen. Was there ever a time when we were together, Ate Christy, pasok ako sa politika? Wala, never. Never. Pero ako, meron ako itinex sa kanya. Meron ka. Yung nakita mo akong naka-ano. Sa Armed Forces. Yeah, Kulay tinex blue niya siya, ako talaga. Royal blue. Ito yan. Yung gano'n niya. Ay, At hindi tandaan nito araw na to. Makita mo, yung presidente. Bakit? Nung may nagpapasama sa amin para lumapit sa'yo, di ba? Ikaw kumaray. Ayoko at Ayoko talaga. kinukuha siya. Sabi ko kasi, hindi ko papasukin pag alam kong hindi ako makaka-deliver. And that time, nung ino-offer ako, yun yung panic ko na anxiety ako sa COVID. Alam mo, takot ako. Sobra. Kung hindi ako makahawa, baka akong mahawa. Alam nga naman bawat lalapit sa akin, Auntie Jen, pwede ba yung Christy sa politics? Kaya sabi ko, wala kaya. May swimming pool na overlooking yung sa Batangas yan. Batangas yun. Yung overlooking mountain, Batangas yun farm. So, Hindi pa nakunan yung dito sa Alabama na wala. no, hindi ko pinapakunan talaga. Ayaw talaga ni Ralph. That is our private place. Marami na sila Karen Davila, marami na unan yung Alabang, but sabi ni Ralph, no, not this home. Binigay nyo na lahat. Oo, Yun na pwede lang. tayo sa farm, but not the Alabang home. Miski si Ralph ayaw. Pero nakikita nyo lang, pag nag-vlog ako, iniikot ko yung bahay ko. Pero yung magta-taping, hindi talaga. Miski si Miss Karen na turn down ko, si Shawi. Sabi ko, wag sa bahay lang. Ayun lang. So ito na mga kachika, nandito na po tayo, ang mga cast ng When I Met You in Tokyo. Irishaimasu! Si Miss Lynn, si Kakay at saka si John. Angie. Kaka-excited sila. Kasi yung When I Met You in Tokyo pa lang talagang dahil makakredit, lalo na yung mga talaga nagpupunta sa Japan. Yes! OFW sa Japan. Totoo na minsan naging OFW ako. Miss Lynn, ano po ang ano nito? Siyempre, nakita ko lang sa trailer talaga. Ay, makaka-excite. Best friend ni Ate. Kaming dalawa. Best friend ni Ate. Kamusta naman? Saya namin. Natatawa? Sobra. Ngayon pala natawa Oo nga yung banding. Ito kasi. Ba't ako na naman? Ikaw Ako pa ba? Oo. Ako talaga? Tawa. Ito talaga, kahit anong tahimik ng lugar pag nandisika. Ay naku, nyari lang yan, Romel. Ako. Oo. Pag ando si Tita Linong. Oo. Napakaswerte mo. Thank you. Ang gaganda ng mga projects na nakikita Salamat. sa'yo. Lagi kang kaibigan. Ano ang dahilan? Ano bang ano mo? Bakit lagi kang kaibigan din? Siguro masarap ako katrabaho. Oo, masaya siyang kasama. Masarap ako katrabaho at saka hindi ako perwisyo sa production. Perwisyo. Sino ba yung Hindi perwisyo? wala man ako nini-name drop. Ay mga kachika, ako na yung ganyan. Hindi kasi di ba
ba, syempre pagka pagmamahal mo sa trabaho ay iba, at iba yung pagpapahalaga mo at disiplina mo, babalik din yun sa'yo, mamahalin ka din ng mga trabaho at mga katrabaho. At saka hindi pa arte, no? Kasi parang Yun na yun. chika-chika talaga. Yun na yun. Siyempre, sama na ako sa kalusok. Kamusta rin mo? Kamusta dyan? Kamusta naman nakasama ka sa mga veteran? Marami ka nakatingin. Ibig sabihin, mas ang dami niyo nung mga ginawa. Totoo naman. Di ba, kumpara kayo dyan? Ako hindi. Fresh ako. Ikaw ang veterano Si Miss dito. Elaine. Yes, fresh Tita Lynn Oo, dito. kami ang newbies Newbies dito. tayo, Tita Lynn. Grabe sila sa akin. No? Lahat ng usapang fresh. Kaya sila muna. Kamusta po yung experience po ninyo? Kasi ang fresh nyo, Boyet, Ate B. Siyempre, husband. Cameo lang siya. Yung kahit ka. Oo. Yung magkasama kayo sa project, yung magkasama, di ba iba yun? Kamusta po yung experience nyo with the when I met you? Super saya, pero nervyos actually. Kasi si Ate B, tsaka si Boyet. Best friend ko si Ate B, sawa ko best friend si Boyet. So parang iba yung pag nakatrabaho mo, nasa eksena kayo. Nervyos, di ba? Nagbabangkal ako, te. Di ba? Yun. Isang beses lang naman. Oh, yun. Pero sobrang supportive. Yung experience po ninyo. Oo, di ba? Imagine newbie lang ako, tapos nakasama ko si Christopher De Leon at Vilma Santos at Kakay. Ay, wow. Ang sabihin po nito, newbie ka, magiging sunod-sunod. Oh! Yeah! This is it! This is it! Ito naman si John. Jan, ikaw naman, kamusta naman experience mo? Di ba nung unang guest mo sa amin, sabi ni Nanay Christy, kung bata ito, malayo ang mararating. Nakarating ka na nga ng Tokyo. Kamusta ang experience mo? Manila ko lang po, hindi po ako nakapunta ng Tokyo. Pero even Team Manila kami, syempre Team doon yung Manila experience na sobrang saya kasi syempre nakatrabaho ko po sila dito kasi Sir Boyet, syempre Sabihin mo dito yung experience mo kasi syempre pag-eksena mo yung Diyos ko, Vilma Santos, Christopher De Leon, yung mga napapanood mo ngayon, eksena mo na ano ang pakiramdam? Una po, pressured ako kasi nung binigay po sa akin yung role na as Drew kasi pinsan ako ni Cassie and then pamangkin po ako ni Tita V. Sobrang sabi, wow, bakit gano'n naman yung binigay sa akin agad? Parang nagulat ako na yun yung role na gagawin ko, pamangkin ako. So syempre yung expectation sa akin dapat medyo sumabay naman po ako. Kaya yun. Nakaka-challenge kasi di ba? Oo, Pag challenging magaling talaga. ang mga ka-eksena. Sobra. Kahit ikaw person sabi hindi ako magaling pero pag nasa harapan ka nila, natatakot ka na kaya binibigay mo todo. Wala nga pag nagtatapon na sila ng Linya. Oo, tapos eto pa, mahilig mag-ad-lib. Ako na naman. Ito si Kakay, kaya magandang ito kasama. Kasi kahit wala na si script, pag nababakantin ang lahat, ang galing sumalo. Papaturo ako kay ate ko. So, itong movie ito, ano yung take out mo dito sa movie? Discover nyo na, ay, ito pala yun. Ganito pala to. Movie team. Ang ano ko lang dito, nakita ko kung gano'n ka-hardworking sila Christopher at si Vilma. So, ang pinaka-ano ko is, dapat siguro ibigay ko rin yung dapat kong ibigay. Ang problema, mahihain ako. Pero nadala ako sa kanila kasi, yung sa bawat eksena. And then, hindi sila selfish. Like, si Mr. De Leon, madalas madam. Tingin ka doon ng camera. Alam ka dito gagawin mo. Alam mo, nakakatuwa yung ganyan. Kasi may mga ibang artista, bahala ka dyan. Saka, alam mo, isang pinaka hindi ko makakalimutan, yung barkadahan namin, hindi lang yung kami, saya namin, hindi lang working, kundi yung talagang love and care, yung bonding namin. Segue ko lang ha, marami kami mga pinagdaanan sa Japan. Yes! Masaya, pero kapagod, marami. But you know what, at the end of the day, makikita mo victorious kami because of the Lord. Ikaw naman, Kaka. Ano naman masasabi mo sa pagsama mo sa kanila sa Tokyo Girl? Siyempre, second time ko na katrabaho si Ate Bean. Pero ito yung pinakamatagal kasi magkasama talaga kami. Tsaka yung role ko talaga. Siyempre, sabi ko talaga nung in-offer. Arte? Oo nga. Diba? Tanggal lahat ng schedule dun sa paglipad ng Japan. Atras lahat. Si Tito Bo, nakatrabaho ko na rin. Pero yung mga guest saka yung pelikula kasi na to, siguro dahil masaya kami. Mararamdaman nila yung, pag pinanood nila, mararamdaman nila na parang talagang pinaghirapan nila kasi ini-enjoy nila yung nangyayari. Lalo yung masasayang mga scenes and yung mga drama na scenes. Tsaka talagang makakatalo sa chemistry din talaga ni Ate B tsaka ni Tito Bo. Iba talaga. Carried away ka. Nung trailer pa nga lang, syempre, ngayon lang natin panood, nung panood natin, parang yun na pala yun, parang iba yung chemistry talaga nila. Kasi pag andun ka kasi, Mars, pagka maarte ka kasama nila, hindi mo kasi napipicture yung outside, di ba? Eto ka lang nakikita mo, kayo yan nandun. So, pag nakita mo na siya sa screen o nakita mo na kung
kung paano dineliver yung lines, yung ganyan. Kasi kami, Tita Lynn, hindi kami nanood sa monitor. Hindi namin napanood yung sarili. Hindi rin kasi ako sanay panoorin yung sarili. Pero alam mo, di ba, ang matatalino ngayon ng Wigoverse, alam nila kung umaarte lang kayo dahil sa project o dahil sa nag-e-enjoy kayo. Nag-e-enjoy kami. I-deliver namin yun sa audience, I think, yung chemistry ng bawat cast, pati yung Team Manila, tsaka ito. Nakakatuwa lang. Yun nga sabi Tita Lynn, ang dami namin struggles sa production and all. Kasi baby pa lang yung JJ eh. So, marami talaga silang harapin na. Pero alam mo, ang saya ng production namin. Kasi wala kaming mga issue na hindi naayos. Makikita nila yun kung gaano kami nag-enjoy at kung gaano yung passion na binigay dito for their craft, si Tito Bo at saka si Tita Lynn and all the people behind the camera, behind the production and all. Dito nyo makikita at higit sa lahat, pag kinikilig kayo at meron talagang chemistry kayo, walang age. Kahit kung bata sila hanggang ngayon na ito na age nila, iba pa din yung May mesmerize ka ba? iba pa din yung kilig, tsaka super light to. Hindi ba parang, si Ate B nagaganyan? Mapapaisip ka? Kasi di ba ang bibigat ng mga pelikula nila? So, kailangan nyo itong abangan at talaga sa mga fanatic ng love team nila and kay Ate B, kailangan nyo talaga kasi iba. Pati kami natatawa na din minsan. Kikiligin ka. Oo, Totoo lang. Eto naman, ang John, ikaw naman. Kamusta naman? First movie ko po with Rick Boet po. Siyempre, bilang Team Manila nga po kami, kahit na hindi namin sila nakasama sa isang set. Naamoy mo lang kami. Amoy cherry. Ingit nga po kami. Yun yung nakaka-engget, alam ba? Ano ba? Tumutun ako isa sa Japan. Sayang na. Kausap namin sila sa FaceTime, sa green screen lang. Mga eksena. Eksena namin nila, Ate B. Ganun pa lang, na-pressure ka na. Mano pa kaya pagkaharap mo na? Yun nga po, hindi ko na alam kung ang gusto ko kainin ako nung kinaupa ko. Ganun din. Yun nga po, yung pinaka-takeaway ko dito is walang age ang love. Pelikulang ito. At saka ang pelikulang ito, all age po talaga. Pangkalahatan. Actually, yung pelikulang to, it brought us closer together. Yes. Alam mo, nakakatuwa sa lahat ng mga nakakausap natin mga artista. Yun na ngayon ang inaano nila, yung banding together. Yes. Parang secondary na lang yung pelikula. Yes. Kundi yung nabubuong banding ng mga artista ngayon. Pili ko kasi deserve na natin na talagang enjoy yun ng bawat moment, whether at work or your family or minsan kasi talagang tayo nasanay tayo, di man nakaka-stress, ang dami nangyayari. So, pag meron tayo opportunity to, you know, to get to know other people, tapos enjoy yung moment with them, talagang i-enjoy natin. Tsaka kami doon, tinatawanan lang namin yung mga inis namin. Minsan yung mga nangyayari. Tatawanan na lang namin. Kasi ganun talaga pag abroad. Pero alam mo, hindi niya tinatawanan. Isinashopping na lang. Wow! Well guys, mga kachika, huwag kayo maniniwala kay Tita Lynn. Umalis siya na hotel ng 9 a.m. Bumalik 5 p.m. Ay, may mga revelation na. Inuubos yung tinda sa Gio. So, eto na. Question ka lang para sa lahat. Bakit nila kailangan panoorin ang pelikulang ito? Dapat nilang panoorin because it is a love story. It is with forgiveness, may forgiveness, at may hope. At the end of the day, laging meron kang point sa buhay mo na kailangan mong mag-move forward. Yes. Ay, habang pinanonood natin kung pelikula ito, ano ang maaasahan nating mga emosyon? Alam mo, ako, sinabi ko sa post ko na baka marami magpakasal na old maid. I swear, baka may mga hindi na naniniwala sa love na maniniwala ulit pag napanood to. Yung parang sumuko na. Yung parang, hindi na yung darasik. Kasi kailangan itong panoorin. Tsaka sabi ko nga sa post ko, like, tsaka sa mga interview, love has no gender, no color, and no age. It will not matter. Makikita nyo dito, it will not matter. Kasi yung love is very universal. So, dito nyo mararag. Parang ako nung nakita ko nga naglalong DLC dito. Kaya ko siya din. Grabe naman ito. Diba? Aminin mo. Ikaw naman, John, ikaw naman, sa palagay mo naman ngayon, ito ba, makikita mo ba ang sarili mo dito sa pelikulang ito pagdating ng araw? Isa po ito sa mga biggest achievement ko na mapasama po sa pelikulang ito. And nakikita ko in the near future, parang sabi ko sa sarili ko, uy, galing mo ah. Kahit balikan ko man yung pagkabata ko, nangarap lang ako dati. Pag nakita ko siya, wow, nandiyan ka, parang gano'n. Dito ba sa pelikulang ito, masasabi niyo na ang true meaning ng love? Yes. Actually, love siya between two people. Love Family, among friends and love family. So, ito na nga, super love talaga ito. So, inviting nyo na sila. Yes, Yes, manood po kayo. Sana unahin nyo kami December 25 po, When I Met You in Tokyo. Starring Vilma Santos and Boyet De Leo. Syempre, kailangan nyo lang malaman, Mars, Ma'am Shi, mga kachika, associate director po dito, si Tito Boyet. Okay, lalo mas mas Nasa creative din siya. So, tinulungan talaga niya yung buong production para maging mas masaya at mas maganda yung story, di ba? Actually, itong pelikulang to. Tulong-tulong. Oo, yes. Pati si Ate V. Open ko na for suggestion. Yes. Yes, yes. So,
it's a movie na puno Very ng kulang. pagmamahal. Kasama sa pelikula, kahit off-cam, puno ng pagmamahal. Lalo na tayo, di ba? Hindi nyo ba kami paiiyakin paglabas ng Ay nako, magbaon kayo. Nakalo. Maraming chicha. Maraming salamat. Alam mo, sa kwento nyo pa lang, mukhang talagang, nako. Ano ba yun? Parang, halika na, panoorin na natin. Teka, sorry. Direk Conrado Peru. Yan. Tsaka si Direk. Romel Peñesa. Yan. Executive producer, Yes, si Reggie Magno at ang JG Productions po. Ayan. Baby pa lang po yan. At antayin nyo, marami pasabog yung JG. At dahil baby pa yan, syempre, magdadalaga pa yan. Yes. Abangan po ninyo. Maraming salamat. Thank you. And good luck. Thank you. Itatanong lang po ako, kamusta po ang experience ng inyong role dito? Ay, ano lang ako, cameo role lang ako. Pero buti tinanggap niyo po ito. Hindi. Kaya ako tinanggap yan dahil mga kaibigan ko yung mga yan. And it was a very nice role. Kahit na cameo siya, very meaningful yung role. Kanya, why not? Di ba? Maganda yung role para sa artista. It's not the length of the role, it's the meat of the role. Ano pong sasabi niyo yung pelikula ni Ate Guy, hindi nakapasok, no? Ay, wala ako dyan. Kasi MMFF ang mag-decide yan eh. Sayang din. Wala kami dyan. Ang FDCP, lang, sumusupport lang sa MMFF. Pero ang ganda pong tignan kasi lahat kayo ngayon, mga veterano, magkakasama, nagre-reunite, reunion sa isang pelikula. Nagkataon lang siguro, natapat lang na yun, napag-usapan, tapos yung naging bahagi ako. Ako nagpapasalamat ako na I was considered for that cameo role. Eto na po, babalikan na yung mga dating magka-collab teams. So, posible po ba na dati yung collab team si Nora Honor, magkaroon din kayo ng reunion movie? Nothing is impossible naman sa industry ito sa tagal na natin, di ba? Pwedeng mangyari yan. I mean, it will depend when, how, depende sa storya, depende sa plano, or kung anong ika nga hihingi ng mga manonood ng pelikula. Andun lang at yun, sila lang mag-ano niya. The public will decide. Thank you po, Sir Thank you. Timo. Maraming salamat. Ayan, kausap na natin si Trish Cruz III. Thank you po. Excited po ang lahat, Sir Boyet, sa pelikula po niyong When I Met You. Ano pong klaseng tambalan po ang mapapanood natin ngayon sa When I Met You? After how many long years na hindi niyo pagtatambal? This is going to be a fun movie. It's going to be very touching. And again, fall in love. Lahat ng shooting namin ni Vilma dito. Sa Japan namin ginawa lahat. So mga 95% of the movie was shot in Japan. Yung 5% yung mga families namin dito. And then it's going to be a visual treat for all. And mapupuno yung mga dibdib nyo. Pagmamahal, ng excitement, ng fun. Lahat na mararamdaman nyo. I'm very proud of this movie. So please watch it. And yung recommendation ko talagang this is a very good movie. Direk Boyet, kamusta po ang working relationship nyo after? Diba ang tagal na panahon, syempre iba na po ang lahat-lahat. May nagbago po ba? Wala, lalong tumibay, lalong naging we're much closer for a while kasi after Mano po 3, nag-politics ako. Saka siya ang governor ko. So I was treating her like, hey, the boss. The big boss up there. Kasi I was the senior board member ng probinsya ng Batangas. Number 1 senior board member ng Batangas, the province of Batangas. And she was my governor. Nag-iba yung namin. And thank God, this came our way, itong project na to. And we're very much closer now as good, really, really good friends. And we listen to each other's stories. Direk, balita ko, nag-direct ka daw dito. Kamusta po ang pagdidirect kay Miss Vilma Santos? Kasi lagi po kayo magkasama lang, partner lang po kayo. Ngayon, dinidirect mo na siya. Ano po yung pakiramdam? There's one time, gumawa ako ng telesine. Ako nag-direct. Hindi ako kasama doon sa telesine. Ako nag-direct. Siya ang artista ko. The title was Bugso. Doon pa lang, naramdaman ko na talagang napakagaling na artista ni Vilma. Dito lalo kung prove anything you tell her, anything you give her or suggest to her,
as a director, as the associate director. Kasi mga directors amin medyo nahihiya sila Rado and Romel na kausapin siya when it comes to, you know, emotional scenes and all that, you know, how to go about this. Kilala ko na kasi si V ever since, so I would know how to touch this situation, how to touch an emotion or how to bring out the emotion, tell her how to go about it. Direk Boyets, makakaasa po ba kami na ito na po ba ang simula ulit na pagiging active nyo bilang isang direktor? I think so. Hopefully. Sana. God willing, yeah. Direk, imbitahin na po natin sila. Please watch When I Met You in Tokyo, December, to Metro Manila Film Festival. Kasama sa MMFF ito. So, manood kayo ng mga pelikula sa Metro Manila. Magaganda po ang mga pelikula ipapalabas itong taon na ito. Kasama din po ang pelikula namin. Tulad lang laging sinasabi ni Vilma, please, unahin niyo na po ang When I Met You in Tokyo. Salamat po! Ate B, maraming pong salamat. Thank you, Romel. Hi, salamat po. And When I Met You in Tokyo. Salamat po. Okay. So, mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyo. Super saya po ng vlog na ito. Kaya sana po mag-enjoy dito ka. Please like, share, comment, at mag-subscribe na rin po kayo sa aking Ronald Chico Vlog. So with that, dead mang nega, dead mang bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Dead ang nega, dead ang bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!